hindi ko inakala. Sa pinakamahalagang araw ng buhay ng aking nag-iisang anak, sa kanyang kasal, ipagbabawalan niya akong pumasok sa mismong gate. Ang kasal na halos 5 milyong piso ang ginastos ko, lahat galing sa akin. Ang sabi niya, hindi raw ako bumabagay sa &apos, antas ng pamilya ng kanyang mapapangasawa. Sumikip ang dibdib ko pero kalmado akong ngumiti. Kung hindi ako sapat para sa kanilang imahe, hindi rin sapat ang pera ko para sa kasal na yon. Hindi pa tapos ang laban na ito, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ang pangalan ko ay Armando Reyes. 68 taon na ako ngayon, at kung tatanungin mo ako, masasabi kong marami na akong pinagdaanan sa buhay. Akala ko, basta lang mapalaki ko ang aking anak, si Angela, nang maayos at matupad ang lahat ng kanyang pangarap, wala na akong pagsisisihan sa mundong ito. Sapat na yon para sa isang ama. Pero may mga bagay pala na hindi mo kailanman inaasahan. Mga bagay na mananatili sa iyong alaala hanggang sa iyong huling hininga. Nung umaga ng Mayo, isang Biyernes, kung saan magaganap ang kasal ng aking nag-iisang anak, suot ko ang pinakamagandang barong Tagalog ko. Yari ito sa pinya, may detalyadong bordang kamay, regalo pa ng aking yumaong asawa, si Celia. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin at alam kong bagay na bagay sa akin ang kasuotan. May bigat sa aking dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi sa isang uri ng kapanabikan na may halong pangamba. Habang nagmamaneho ako patungong The Highlands Country Club sa Makati, kung saan gaganapin ang kasal, ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso. 300 bisita ang naghihintay. 5 milyong piso ang kabuang gastos. Ang pinakamahal na kasal sa syudad ngayong taon, sabi ng marami. Ang hindi nila alam kung sino ang nagbayad ng lahat. Ang hindi nila alam ako. Ako ang nagbayad. Pagdating ko sa mismong pintuan ng napakagarang venue, doon ko nakita si Angela. Hindi siya nasa loob, abala sa pagsalubong sa mga bisita, gaya ng nararapat sa isang nobya. Nasa labas siya. Nakaharang sa aking daraanan, tila isang bantay. Suot niya ang kanyang wedding gown, na nagkakahalaga ng 750,000 piso, yari sa pino at mamahaling tela. Mula rin yon sa aking bank account. Nakikita ko ang kabilis ng kanyang paghinga, ang pilit niyang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa akin, tila isang anino na kinakabahan. Itay, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong, pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Kailangan po nating mag-usap, mumiti ako. Niyakap ko siya, kahit na bahagya siyang umuurong. Kumusta ka, anak ko? Ang ganda mo, sinubukan kong ipadama ang aking pagmamahal sa yakap na yon. Ngunit agad siyang lumayo. Hindi ka po maaaring pumasok, ang kanyang mga salita ay tumama sa akin, tulad ng malamig na tubig sa isang tahimik na lawa. Ang bawat letra ay tila may kagat. Patawad po, itay, hindi po kita inimbitahan, nabasag ang kanyang tinig, at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Nagdesisyon po ang buong pamilya ni Marco na hindi ka na po bahagi ng sa amin. Ang presensya mo po ay magiging hindi komportable. Tiningnan ko ang aking anak, hinahanap ang anumang bakas ng pagbibiro sa kanyang mga mata. Isang pahiwatig na ito ay isang masamang panaginip. Pero ang kanyang mga mata, ang kulay kape na mga mata na namana niya sa kanyang ina, ay malamig. Matatag. Angela, ako ang iyong ama, mahina kong sabi, ang aking boses ay malumanay, ngunit may bigat. Alam ko po iyon, at nagpapasalamat ako sa lahat ng iyong ginawa, itay. Pero may pamantayan po ang pamilya De Leon, at ikaw po hindi ka po bumabagay sa imaheng gusto naming ipakita, ang imahe. Inulit ko ang salita na parang banyaga sa akin. Anong imahe? Ang mukha ko. Ang mukha ng isang ama. Itay, nagtrabaho ka po bilang accountant buong buhay mo. Tapat po yon, pero hindi po iyon ang antas ng pamilya De Leon. Sila po ay mga developer, mga may-ari ng lupa. Manamanahin po ni Marco ang isang imperyo, at ako po, magiging bahagi niyon, naintindihan ko. Ang aking boses ay mas kalmado kaysa sa aking nararamdaman. At ang pera ko, bumabagay ba sa kanilang imahe? Bahagya siyang namula.
Ampersand quote, iba po iyon, Itay. Ampersand quote, iba paano? Ampersand quote, pakiusap po, Itay, huwag po kayong gumawa ng eksena. Magsisimula na po ang seremonya sa loob ng 20 minuto. Umalis ka na lang po. Tatawagan na lang kita pagkatapos ng aming honeymoon. Ampersand quote, sa mga sandaling iyon, kinuha ko ang aking telepono mula sa bulsa ng aking barong Tagalog. Ang aking mga daliri, matatag pa rin sa kabila ng aking edad, ay mabilis na nag-navigate sa ilang apps. Ampersand quote, sige, Angela. Aalis ako, ampersand quote, kalmado kong sabi. Ampersand quote, pero bago iyan tingnan mo muna ang iyong telepono. Ampersand quote, ano po sa telepono ko? Bakit? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ampersand quote, gawin mo lang, ampersand quote, malamig kong sabi, ang aking tingin ay matatag. Tiningnan niya ako may pag-aalinlangan. Pagkatapos, marahan niyang kinuha ang kanyang iPhone mula sa maliit na bulsa ng kanyang wedding gown. Umikot ako. Papaalis sa gate patungo sa aking sasakyan. Pero alam ko, hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ang pangalan ko ay Armando. 68 taon na ako ngayon, at kung tatanungin mo ako, masasabi kong marami na akong pinagdaanan sa buhay. Nung umaga ng kasal ng aking anak, nang harangin niya ako sa gate, doon ko naramdaman ang lamig na unti-unting dumaloy sa aking ugat. Hindi ito galit kundi isang malalim na sakit na may kasamang pagkaunawa. Ito ang oras para sa isang aral. Bago pa man dumating ang araw na yon, bago pa man niya ako tinalikuran sa harap ng lahat, may isang kwento. Isang kwento ng pag-ibig. Isang kwento ng sakripisyo. Isang kwento na nagsimula sa isang rosas. Mabalik tayo. Ang aking yumaong asawa, si Celia. Si Celia. Ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw sa umaga, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng aming tahanan. Ang kanyang puso ay kasinlayan ng ibon, puno ng kabutihan at pagmamahal. Mahal na mahal niya ang kanyang hardin ng mga rosas, sa likod ng aming simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa isang di kalayuan na bayan sa Rizal. Bawat umaga, bago pa man sumikat ang araw, nandoon na siya, dinidiligan, kinakausap ang bawat bulaklak, tila mga anak niya rin ang mga ito. Ang bawat petals ay tila nagkukwento ng kanyang pagmamahal. Nang mawala siya, 15 taon na ang nakaraan, dahil sa malalang sakit, parang gumuho ang mundo ko. Ang hardin niya, dahan-dahang nalanta, at ang tanging naiwan sa akin ay ang aming anak, si Angela, na 5 taong gulang pa lang noon. Napakaliit. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit sa aking leg, at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng isang pangako. Sa huling sandali ni Celia, hawak ko ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga mata, na halos hindi na makakita, ay nakatingin sa akin. Ampersand quote, Armando, ampersand quote, mahina niyang bulong, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ampersand quote, alagaan mo si Angela. Huwag mong hahayaan na maghirap siya. Tuparin mo ang lahat ng kanyang pangarap, ampersand quote, nangako ako sa kanya. Pangako ko sa kanya, at sa sarili ko, na gagawin ko ang lahat para sa aming anak. Doon ko sinimulan ang aking misyon bilang ama. Nagtrabaho ako ng husto. 40 taon akong nagtrabaho, mula sa pagiging isang simpleng accountant hanggang sa pagiging isang financial advisor, nagpapalago ng pera ng iba. Ngunit ang pangunahing layunin ko ay isa lang, si Angela. Siya ang aking inspirasyon, ang aking dahilan para magpatuloy. Pinag-aral ko siya sa pinakapribadong paaralan sa Manila, isang paaralan kung saan ang mga magulang ng mga kaklase niya ay puro mga negosyante at politiko. Ipinadala ko siya sa ibang bansa para mag-aral ng kolehiyo sa Amerika pa. Ang sabi ko sa sarili ko, dapat maranasan niya ang lahat ng hindi namin naranasan ni Celia. Ang lahat ng oportunidad. Ang lahat ng karangyaan. Pagkatapos ng kolehiyo, ibinili ko siya ng sarili niyang apartment sa isang matayog na kondominium sa Makati. Hindi pa siya qualified para sa loan noon, kaya sa pangalan ko nakapangalan ang unit. Pero sa kanya ang susi, sa kanya ang lahat. Binigyan ko siya ng sasakyan. Hindi ko na pinahawakan sa kanya ang rehistro, dahil mas mura ang insurance kung sa akin nakarehistro. Ibinigay ko sa kanya ang add-on credit card ko, unlimited ang spending limit, dahil sa kanyang ampersand quote, boutique ampersand quote, na binuksan niya, na nagsara din pagkalipas ng 6 na buwan. Ni minsan, hindi siya kailanman nagkulang. Ni minsan.
Palagi kong sinisigurado na meron siya ng lahat ng kanyang kailangan. Hindi ko siya hinahayaan na magtrabaho ng husto. Siya ang aking buhay. Pagkatapos ay dumating si Marco De Leon. Matalino, gwapo, at sa simula, napakagalang. Mula sa pamilya De Leon, ang isa sa mga #, de buena familia #, sa Manila. Mga developer. Mga may-ari ng malalaking ari-arian. Sa una, masaya ako. Akala ko, ito na ang para sa anak ko. Isang lalaking kayang alagaan siya, na hindi niya na kailangan pang maghirap. Isang lalaking magbibigay sa kanya ng isang kinabukasan na puno ng pagmamahal at seguridad. Ngunit hindi ko alam na ang pangalan ng pamilya at ang karangyaan ay may kaakibat na presyo. Isang presyo na babayaran ko sa pinakamasakit na paraan. Hindi ko inakala na ang pag-ibig ko para sa aking anak ay magiging sandata laban sa akin. Hindi ko inakala na ang lahat ng aking inalay ay tila bula lamang na mawawala sa isang iglap. Ang paghahanda para sa kasal ni Angela at Marco. Dito ko unti-unting nakita ang tunay na kulay ng mga tao. Ang pag-ibig o ang kunwari pag-ibig ay ganito pala kalaki ang halaga. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, sa mga simpleng suhestyon. Ngunit ang pamilya De Leon, lalo na si Don Rafael, ang ama ni Marco, at si Senora Elvira, ang kanyang ina, ay may #, mataas na pamantayan, #, ang aking mga suhestyon para sa catering, sa dekorasyon, maging sa listahan ng mga bisita, ay palaging may #, kailangan pang pagbutihin, #, hindi ito angkop, o medyo luma na po iyan, Tito Armando, #. Nagsusumikap akong intindihin. Nagsusumikap akong makibagay. Ngunit sa bawat pagbisita, sa bawat hapagkainan, mas nararamdaman ko ang lamig. May mga beses na sa hapagkainan, habang nag-uusap kami tungkol sa mga negosyo at pamumuhunan, maririnig ko ang mga pahiwatig. Armando, magaling ka sa pera, sabi ni Don Rafael isang gabi, may ngiti sa labi, pero ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Pero ang apelyido, ang pinagmulan, ang dugo, ay iba. Hindi yan nabibili ng pera, sa mga sandaling iyon, pinipigilan ko lang ang aking sarili. Pinipikit ko ang aking mga mata, inaalala ang pangako ko kay Celia. Para kay Angela. Para sa kaligayahan ng aking anak. Ang gastos ay umabot ng 5 milyong piso. Lahat ay aking binayaran nang hindi nagrereklamo. Para kay Angela, para sa kanyang kaligayahan. Nakikita ko naman ang kanyang saya. Ang kanyang ningning. Pero unti-unti, nakikita ko rin ang kanyang pagbabago. Naging mas abala siya sa reputasyon ng pamilya De Leon. Mas madalas siyang nakikipag-usap sa akin tungkol sa mga pamantayan at antas na dapat nilang panatilihin. Ang aking dating accounting firm ay naging isang madalas na pinagmulan ng pagtatago sa kanyang mga kwento. Ang bahay namin sa Rizal ay hindi na niya binabanggit sa kanyang mga kaibigan o sa pamilya De Leon. Parang nahihiya siya sa kanyang pinagmulan at sa akin. Masakit iyon. Walang kasing sakit. Ang bawat sandali ng aking pagmamasid ay nagiging isang malalim na sugat. Ang dating masiglang Angela na kilala ko ay tila nalason na ng pagnanais na maging bahagi ng isang mundong hindi naman niya tunay na kinabibilangan. At pagkatapos dumating ang tawag. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking study, nagbabasa ng libro, tumunog ang telepono. Isang numero na hindi ko madalas nakikita. Si Marco. Tito Armando, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkailang o pagpapanggap. Ang kanyang tono ay pilit na pinapakalma. Kailangan po nating mag-usap tungkol sa kasal, naman, Marco. Ano ang kailangan mo, tanong ko, ang aking puso ay may bigat na. Medyo delikado po ito. Ang pamilya po namin na pag-usapan ang listahan ng mga bisita. At para po mapanatili ang mataas na antas ng kasal, may mga tao po na hindi dapat nandoon, mga tao. Sino? Alam ko na ang sagot. Nararamdaman ko na ang lamig. Ikaw po, Tito Armando, narinig ko ang kanyang paglunok. Wala pong personalan, Tito, pero ang itay ko po ay pihikan sa kanyang social circle. At ang isang retiradong accountant hindi po bumabagay sa mga developer,
negosyante, at politiko na darating, tumahimik ako. Ang linya ay tila naputol. Ilang sandali walang salita. Ang aking mundo ay gumuho, ngunit walang ingay. Ang sakit ay umagos sa aking kalooban. Alam ba ito ni Angela? Sa wakas, tanong ko, ang aking boses ay halos hindi na lumabas. Opo, tito. Sa katunayan, ideya pa nga niya. Mas madali raw po para sa lahat kung hindi ka na lang po dadalo, bumagsak ang mundo ko. Ang sakit. Ang sakit na yon, mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit na naranasan ko. Ang aking anak. Ang aking nag-iisang anak. Ang bunga ng aking pagmamahal kay Celia. Ang dahilan ng lahat ng aking pagsisikap. Siya mismo ang nagpatalsik sa akin mula sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ang mga salita niya, mas madali raw po para sa lahat, umalingaw-ngaw sa aking isipan. Para sa lahat. Para sa kanya. Ang mga maskara, unti-unti nang nagkawatak-watak. At sa likod ng mga yon, nakita ko ang tunay na mukha. Ang gabi na yon, hindi ako nakatulog. Isang ama ay kayang tiisin ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, pero ang pagtataksil mula sa sariling anak na pinakamamahal mo ay ibang klaseng limitasyon. Hindi ko inakala na mararanasan ko ito. Kung kayo po ay nakaranas na ng ganitong pakiramdam, pakiusap, ibahagi nyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kasama ako sa paglalakbay na ito. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para masundan natin ang susunod na bahagi ng kwento kung ano ang gagawin ng isang amang nasaktan. Pagkatapos ng tawag na yon mula kay Marco, ang gabi ay naging pinakamahabang gabi sa buhay ko. Hindi ako nakatulog. Sa aking study, kung saan 40 taon kong ginugol ang paghawak ng mga numero, mga investment, mga financial strategy, doon ako naupo. Ang ilaw sa aking mesa ay tila malabo, at ang anino sa dingding ay tila higante, sumasabay sa aking pag-isip. Nandoon pa rin ang di kumpletong trabaho sa mesa ko, mga dokumento at mga spreadsheets, pero hindi ko na makita ang mga numero. Ang nakikita ko lang, ang mukha ni Angela, ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamahal. Ngayon, malamig. Walang bakas ng pagmamahal, tanging pagnanais na makibagay sa isang mundong hindi naman niya tunay na kinabibilangan. Tiningnan ko ang larawan ni Celia, nakapatong sa aking mesa. Nandoon siya, nakangiti, sa isang lumang frame, tila walang kamalay-malay sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Celia, mahal ko, mahina kong bulong, ang aking tinig ay halos nawawala sa katahimikan ng silid. Nagkamali ba ako? Nagkamali ba ako sa pagpapalaki sa ating anak? Naging masyado ba akong malambot? Masyado ba akong nagbigay? Ang mga tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, walang sagot, tanging ang bigat ng pagsisisi ang aking nararamdaman. Ang mga alaala ay nagsimulang magparangalan sa aking isipan, tulad ng isang lumang pelikula na naglalarawan ng bawat sandali. Naalala ko, nung bata pa si Angela, isang araw, hindi niya sinasalamatan ang aming katulong matapos bigyan ng merienda. Pinagsabihan siya ni Celia, mahinahon pero matatag, walang galit sa boses, tanging pagtuturo. Anak, sabi ni Celia, habang hinahaplos ang buhok ni Angela, ang kabutihan ay walang halaga kung hindi mo marunong pahalagahan. Ang bawat tulong, bawat regalo, ay may halaga, at ang pasasalamat ay isang pagpapakita ng paggalang, paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa aking ulo. Ang kabutihan ay walang halaga kung hindi mo marunong pahalagahan. Sinubukan kong intindihin. Ang pagmamahal ko ba kay Angela ay naging bulag na pag-aalaga? Ang pagbibigay ko ba ng lahat ng kanyang kailangan ay naging dahilan para isipin niya na ang lahat ay karapatan? Ang pera ko, ang pagsisikap ko, ang pagkatao ko, lahat ay naging basahan sa mata niya, sa mata ng pamilya De Leon. Ang sakit na yon, unti-unting lumalim at naging isang malalim na pagkaunawa. Hindi ito paghihiganti. Hindi. Ito ay isang aral. Isang aral na dapat matutunan. Hindi lang ni Angela, kundi pati na rin ng mga taong nag-akala na ang reputasyon at kayamanan ay higit pa sa pagkatao at paggalang. Ang pagmamahal, hindi ito nangangahulugang ibibigay mo na ang lahat ng walang kondisyon. Kung minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang kailangan mong bawiin ang lahat upang ang isang tao ay matuto. Upang maramdaman niya ang halaga ng kanyang nawala. Ang halaga ng paggalang.
Ito ang tunay na pagmamahal. Ito ang tunay na aral. Sa paglipas ng gabi, unti-unting lumubog ang buwan. Ang mga bituin ay naglaho sa abot. Kinabukasan, isang Biyernes ng umaga, ginising ako ng sinag ng araw. Hindi ako nakatulog. Pero ang isip ko ay malinaw. Hindi na ako ang amang nasaktan, ang amang puno ng hinanakit. Naging isang taong may desisyon. May paninindigan. Ang bawat kilos ko ay maingat. May sistema. Alam ko ang dapat gawin. Ang aking kalooban ay tila isang matalim na kutsilyo, handang gupitin ang anumang balakid. Walang pag-aalinlangan. Walang emosyon. Tanging ang kahalagahan ng aral. Ang unang tawag. Kay Atty. Jose Santos, ang aking abogado sa loob ng 20 taon. Kilala na niya ako. Nakaduty pa rin siya kahit na Biyernes na. Sinagot niya agad. Jose, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Kailangan kong baguhin ang aking testamento. Buong buo, narinig ko ang kanyang pagkabigla sa kabilang linya. Isang bahagyang paghinga. Sigurado ka ba, Armando? Ito ay isang napakalaking pagbabago. Lubos na magpapabago sa lahat, lubos akong sigurado, sagot ko. Ang aking tinig ay matatag. Ang lahat ng ari-arian ko, lahat ng pera, ay ililipat sa Celia Reyes Foundation para sa mga batang may cancer. Si Angela, anak ko, hindi na siya makakatanggap ng kahit isang sentimo, matagal siyang natahimik. Alam kong nabigla siya. Alam kong hindi niya inaasahan ito. Pero kilala niya ako. Kapag nagdesisyon ako, wala nang makakapigil. Wala nang makakapagpabago ng isip. Ang pangalawang tawag. Sa aking bank manager sa IE, si Emer David Cruz. Sinagot din niya agad. David, kailangan kong kanselahin ang ilang bagay, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw, walang pagbabago sa tono. Ang endorsement para sa apartment ni Angela, ang kanyang add-on credit card, at lahat ng automatic transfers na nakakonekta sa aking account, narinig ko ang kanyang pag-aalala. Isang buntong hininga. Armando, ito ay maglalagay kay Angela sa isang napakahirap na sitwasyon. Baka po hindi niya kayanin, tumingin ako sa labas ng bintana, sa hardin ng mga rosas ni Celia na nagsisimulang bumalik sa dati nitong sigla. Ang kulay rosas ay matingkad. Iyon mismo ang ideya, David, malamig kong sagot. Ang aking tinig ay hindi natinag. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero ito ang kailangan. Ito ang paraan para makita niya ang halaga ng kanyang nawala. Ang halaga ng paggalang. Ang pangatlong tawag. Kay Mel Lorna, ang event coordinator sa The Highlands Country Club. Kailangan kong maging maingat dito. Lorna, ako po si Armando Reyes. May tanong lang po ako tungkol sa event sa Mayo 15. Ang boses niya ay masigla, puno ng kagalakan para sa kasal. Opo, sir. Ano po yun? Ako po ang nagbayad para sa kasal ng De Leon Reyes, kalmado kong sabi. Kailangan ko pong ipaalam na mayroong dispute sa charge na yon sa aking credit card. Hindi po ito dumaan ng maayos sa bangko. Kaya po, pansamantala, kinansela ko po ang transaksyon, narinig ko ang kanyang pagkabigla. Isang malakas na paghinga. Pero sir, hindi po namin pwedeng ituloy ang seremonya ng walang bayad. Ito po ay patakaran, tama po kayo, sagot ko. Huwag niyo po munang ituloy ang kahit anong seremonya. Huwag niyo pong payagan na magsimula ang kahit ano. Hangga hindi pa po kumpirmado ang bayad. Sigurado naman po ako na ang pamilya De Leon, na napakayaman, ay walang problema sa pagbabayad niyan. Sila na po ang bahala, isang bomba ang aking itinanim. Tahimik. Sa mismong puso ng kanilang kasalan. Ang bawat salita ay tinimbang ko, bawat desisyon ay pinag-isipan. Ito ang aking plano. Ang aking aral. At ngayon, oras na para ito ay isagawa. Walang pagbabago. Walang pagsisisi. Tanging ang matinding kapayapaan sa aking kalooban.
Naglakad ako pabalik sa The Highlands Country Club. Ang barong Tagalog ko ay hindi natinag, parang baluti na sumasangga sa malamig na hangin ng umaga. Alam ko na ang mangyayari. Nararamdaman ko na ang bigat ng bawat hakbang, ang bawat tibok ng aking puso ay tila nagsasabing, #, ito na. Ito na ang oras, #, magsisimula na ang kasal. Sa malayo, nakikita ko ang mga naglalakihang bus ng bisita, mga magarang sasakyan na nagpaparada. Ang ingay ng pag-uusap at pagtawa ay umabot sa aking pandinig, subalit sa aking kalooban, katahimikan ang naghari. Isang katahimikan na mas nakakapangilabot kaysa sa anumang sigaw. Palapit ako ng palapit sa entrance, at doon, muli, nakita ko siya. Si Angela. Nakatayo sa mismong pintuan ng napakagarang venue, sa harap ng isang napakalaking arko ng mga puting rosas. Ang kanyang wedding gown ay kumikinang sa sikat ng araw, isang larawan ng kagandahan at karangyaan, subalit ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pag-aalala. Nakikita ko ang bilis ng kanyang paghinga, ang pilit niyang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit sa akin, tila isang anino na kinakabahan. Itay, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong, may halong pagmamakaawa. Pakiusap po. Hindi niyo po dapat ako sundin dito, ang kanyang mga mata ay nagmamadaling tumingin sa likuran ko, sa loob ng venue. Malapit na po ang seremonya. Ang mga bisita nandoon na sila. Ang pamilya De Leon, may reputasyon po silang inaalagaan. Hindi po kayo bumabagay dito, ang kanyang huling mga salita ay tila bumulong na lang, pero ang bigat ng mga iyon ay tumimo sa aking puso. Hindi bumabagay. Hindi pa rin bumabagay ang ama. Nakikita ko ang pilit niyang pagpapaliwanag, ang kanyang pagsisikap na bigyang katuwiran ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya. Ayaw ko lang po na maging awkward ang pakiramdam niyo, Itay. Sa dami po ng mga kilalang tao rito, baka po hindi kayo komportable, ang pagiging hindi komportable. Iyon na naman. Ngunit ang totoo, ang tunay na hindi komportable ay siya. Hindi ako. Nanatili akong kalmado. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng galit sa aking mukha. Nakatingin lang ako sa kanya, sa mga mata niya na pilit umiiwas sa akin. Sige, Angela, malumanay kong sabi. Ang aking boses ay malinaw, hindi nanginginig. Aalis ako. Hindi kita guguluhin. Pero bago iyan, tingnan mo muna ang iyong telepono, nagulat siya. Ang kanyang kilay ay kumunot. Ano na naman po yan, Itay? Wala na po akong oras para dyan. Ang dami ko pa pong ayusin, ang kanyang boses ay may halong pagkadismaya. Gawin mo lang, anak, kalmado kong sagot, ang aking tingin ay matatag, hindi bumibitaw sa kanyang mga mata. Sa wakas, sumuko siya. Mapapansin ang pag-aalangan sa kanyang kilos. Hinawakan niya ang kanyang maliit na Porsche at kinuha ang kanyang iPhone. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling buksan ang screen, may pagtataka pa rin sa kanyang mukha. At doon, dahan-dahan, nagsimulang dumating ang mga mensahe. Ang unang notification ay mula kay Atty. Jose Santos. Isang maikli, formal na mensahe. Tungkol sa pagbabago ng testamento. Ang kanyang mukha ay bahagyang kumunot. Hindi pa niya naintindihan. Pagkatapos, sunod-sunod ang mga mensahe. Mula sa RIE. Mga abiso tungkol sa kinanselang credit card. Ang pag-withdraw ng guarantee sa apartment. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki, at ang kanyang panga ay bahagyang bumaba. Nawala ang pilit niyang ngiti. Ang kanyang labi ay nanginginig. Ang dating kulay rosa sa kanyang pisngi, na dulot ng makeup at saya, ay unti-unting nawala. Napalitan ng pagkaputla. Ang mga mata niya ay nagpapalit-palit ng tingin sa screen ng telepono at sa akin. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mas mabigat kaysa sa anumang salita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na halos mahulog ang telepono. Itay, ang kanyang tinig ay halos pabulong, hindi na matatag. Ano ito? Nagbago ka ng testamento, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, takot, at isang malalim na pagkaunawa. Ang unang bahagi ng aral ay nagsisimula na. At sa likod ng lahat ng iyon, ako ay kalmado, nagmamasid.
Pinapanood ko ang pagkabigla na kumalat sa kanyang mukha. Isang mukha na dati ampersand apos, na puno ng pagmamahal at paggalang. Ngayon wala na yon. Wala na. Habang si Angela ay nanginginig, ang mga bisita sa loob na nakatanaw mula sa malalaking bintana ng function hall ay nagsimulang magbulungan. Ang ilang mga ulo ay sumilip sa labas, curious sa nangyayari. Nakita ko ang mga mata ni Don Rafael na dahan-dahang lumaki. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang anumang emosyon na pilit lumalabas. Ito na. Ampersand quote, kinansela ko, Angela, ampersand quote, malumanay kong sabi, ang aking tinig ay kalmado, kahit na ang kalooban ko ay parang pinupukpok ng malalaking martilyo. Ampersand quote, at bakit hindi ko gagawin, ampersand quote, tiningnan ko si Marco, pagkatapos ay si Don Rafael. Ang kanilang mga mukha ay nagpapalipat-lipat ng tingin sa akin at kay Angela, puno ng pagkalito. Ampersand quote, hindi mo sinabi sa kanila, Angela, ampersand quote, tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Ampersand quote, hindi mo sinabi sa kanila na ang lahat ng perang ginastos para sa kasal na ito ay galing sa akin, ampersand quote, si Marco ay natigilan. Ampersand quote, hindi. Angela, sinabi mo na galing sa pamilya mo ang pera. Na may mga investment ang itay mo, ampersand quote, akala ko ampersand quote, si Angela ay hirap na hirap magsalita. Ampersand quote, akala ko manamanahin ko naman ampersand quote. Huminga ako muli. Pinakiramdaman ko ang bawat salita ko. Ampersand quote, ang buong kasal na ito, ang 5 milyong piso, ang catering, ang mga bulaklak, ang damit mo, ang barong ni Marco, ang honeymoon sa Paris na pinaplano nyo lahat galing sa aking bulsa, ampersand quote. Ang aking boses ay tumataas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ampersand quote, bawat sentimo. Binayaran ko ang venue. Binayaran ko ang caterer. Ang mga bulaklak. Ang iyong damit na yan, Angela, na nagkakahalaga ng 750,000 piso. Ang barong mo, Marco, lahat yan ay galing sa akin, ampersand quote, ang mukha ni Don Rafael ay namutla. Ang pagkabigla at galit ay nag-agawan sa kanyang ekspresyon. Ampersand quote, ito ay extortion, ampersand quote, sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi matatag. Ampersand quote, hindi ko kinakansela ang kasal, ampersand quote, sagot ko, ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kanya. Ampersand quote, binuwag ko lang ang aking pagpupondo. Malaya kayong magpatuloy. Ang mga bisita ay naghihintay. Sigurado ako na sa inyong imperyo ng konstruksyon at sa lahat ng inyong importanteng koneksyon, ang pagtipon ng 5 milyong piso ay hindi magiging problema, ampersand quote. Kasabay ng aking mga salita, tumunog ang telepono ni Marco. Kinuha niya ito at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa galit, naging matinding pagkalito at pagkatapos ay takot. Ampersand quote, ang The Highlands kinansela daw po ang bayad, ampersand quote, bulong niya kay Don Rafael, halos hindi marinig. Ampersand quote, kailangan po nating magbayad ng 2 milyong piso, kung hindi, walang seremonya, ampersand quote, isang malakas na ampersand quote, ano? Ampersand quote, ang lumabas sa bibig ni Don Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Si Angela ay umiiyak na ngayon, ang kanyang make-up ay unti-unting lumalatay sa kanyang pisngi. Ang kanyang eleganteng tindig bilang nobya ay tuluyan nang nawala. Ang mga bulungan sa loob ng venue ay lumakas. Ang mga bisita, ang 300 bisita, ay nagsimulang gumalaw, ang mga ulo nila ay nagsilip sa labas. Nakikita ko ang kanilang pagkamangha, ang kanilang pagkabigla. Ang ilan ay kumuha na ng mga telepono, nagsisimulang mag-video. Hindi ko sila masisisi. Isang eskandalo ito sa pinakamataas na antas. Kung kayo po ay nakikinig pa hanggang dito, pakiusap, mag-comment po ng ampersand quote, isa ampersand quote sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kasama ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin na ibahagi ang huling bahagi, kung paano nahulog ang mga maskara at ang mga aral na natutunan. Maraming salamat po sa pakikinig, tahimik na ama. Si Marco, pagkatapos matanggap ang nakakagulat na tawag mula sa The Highlands, ay agad na lumapit kay Don Rafael. Nakikita ko ang bulungan nila, ang galit na kumalat sa mukha ni Don Rafael. Ang kanyang telepono ay mabilis na nilabas at nagmadali siyang tumawag. Sa loob ng ilang minuto, nakita ko siyang paulit-ulit na tumatawag sa iba ampersand apos, si ibang numero, ang kanyang boses ay nagiging mas mataas, mas desperado.
Hindi ko kailangan pang marinig ang kanyang mga salita. Alam kong humihingi siya ng tulong pinansyal, nangungutang, pilit na inililigtas ang kanyang mukha, ang reputasyon ng kanyang pamilya. Ngunit sa bawat paglipas ng minuto, mas nagiging malinaw ang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang mga labi ay nanginginig. Sa wakas, ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Ang dating pagmamataas ay wala na. Napalitan ng pagmamakaawa. Quote, Armando, pakiusap, quote, mahina niyang sabi, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Quote, huwag mo kaming ipahiya. Ibigay mo ang bayad. Pag-uusapan natin ito, quote. Sa sandaling yon, lumabas si Senora Elvira mula sa loob ng venue. Ang kanyang mukha ay elegante pa rin, ngunit may matinding galit sa kanyang mga mata. Quote, Ginoong Reyes, quote, matalim niyang sabi, ang kanyang boses ay halos magaspang. Quote, ang ginagawa ninyo ay kalupitan. Hindi ito makatarungan. Ang daming tao ang narito, naghihintay, at kayo ang sumisira sa araw na ito. Quote, tumingin ako sa kanya, kalmado, ang aking tingin ay hindi bumibitaw. Nakita ko ang kanyang pagkabigla nang makita niya ang katahimikan sa aking mukha. Quote, kalupitan, Senora, quote, tanong ko. Quote, mas kalupitan ba ito kaysa sa sinabi niyo sa isang ama na hindi siya sapat para sa kasal ng kanyang sariling anak? Mas kalupitan ba ito kaysa sa pagtataksil ng isang anak na inalagaan ko ng buong buhay ko? Quote, ang kanyang mukha ay namutla. Nawala ang kanyang matalim na tingin. Nakita ko ang bahagyang pagkapahiya sa kanyang mga mata. Quote, nasa inyo ang kapangyarihang ayusin ito, Ginoong Reyes, quote, patuloy niyang sabi, mas mahina na ang boses. Quote, may kapangyarihan ako, quote, sagot ko. Quote, at pinili kong hindi gamitin ito, tulad ng pinili ninyong hindi ako isama. Kung magpapatuloy ito, ang kahihiyan ay magiging para sa lahat. Pero ako, naranasan ko na ang aking pribadong kahihiyan 2 linggo na ang nakakaraan. Ngayon, turno ninyo, quote. Tiningnan ako ni Senora Elvira, matagal. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang aking kaluluwa. Quote, hindi lang kayo isang retiradong accountant, hindi ba, Ginoong Reyes? Quote, isang ngiti ang gumuhit sa aking labi, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiting puno ng pagkaunawa. Quote, hindi lang ako isang retiradong accountant, Senora, quote, kalmado kong sabi. Quote, ako ay isang financial advisor na nag-asikaso ng mga portfolio ng pamumuhunan ng 20 pinakamayamang pamilya sa Makati sa loob ng 30 apos, 5 taon. Kasama na ang 3 pamilyang nasa loob ng bulwagan ngayon, naghihintay makita ang kasal na hindi na matutuloy, quote, ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang pagkabigla at takot ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Narinig ko ang mahinang quote, Diyos ko quote, na lumabas sa kanyang bibig. Sa aking likuran, narinig ko ang mahinang boses ni Angela. Nanginginig. Quote, itay may iba pa rito quote, hawak pa rin niya ang kanyang telepono. Quote, ang asset management company ko sinasabi na ang halaga mo ay quote, ang kanyang boses ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang bulong ng hangin. Quote, $12 milyong, quote, ang kanyang pabulong. Quote, hindi pesos, quote, mabilis na inagaw ni Marco ang telepono mula sa kamay ni Angela. Tiningnan niya ang screen, at ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagkalito tungo sa matinding pagkabigla. Ang mga mata niya ay nag-ikot-ikot sa mga salitang nakasulat sa screen. Quote, dolyar. $8, quote, nagtanong siya, ang boses niya ay halos hindi na marinig. Quote, kalmado kong kumpirma. Quote, $12 milyong dollars. Na-invest sa loob ng 40 taon, quote, si Don Rafael ay nanatiling walang kibo. Ang kanyang mukha ay tila bato. Quote, ikaw. Ikaw ang nag-asikaso ng mga ari-arian ng mga Echeverry. Ng mga Bustamante. Ng mga Caicedo, quote, ang mga pangalan na yon, mga pangalan ng mga pamilyang kilala sa buong bansa. Quote, sagot ko. Quote, hindi ko sinabi sa inyo noon. Bakit? Para tanggapin niyo ako dahil sa aking pagkatao, hindi dahil sa aking pera.
Ngayon, nakuha ko na ang aking sagot, ampersand quote, ang pagbubunyag ay tumama sa kanila, tulad ng isang bomba, na sumisira sa lahat ng kanilang pagmamataas at ilusyon. Ang kanilang mga mukha ay nagkawatak-watak sa kahihiyan. Matapos ang aking mga salita, ang kanilang dating kagalakan ay napalitan ng pagkamangha sa isang iskandalo na siguradong pag-uusapan sa buong Manila sa loob ng maraming buwan. Ang De Leon Reyes wedding, hindi ito natuloy. Ang karangyaan ay naging kahihiyan. Ang pagmamataas ay naging pagbagsak. Pinanood ko ang pagkalat ng kaguluhan, ang pagkawala ng lahat ng ilusyon. Si Angela, na dati nakatayo ng tuwid, puno ng pangarap, ay ngayoy nakaupo sa mga marmol na hagdanan sa entrance. Ang kanyang mamahaling wedding gown, na pinaghirapan kong bilhin, ay ngayo ampersand apos, na marumi, kaladkad sa semento. Ang kanyang mukha, na pinaghandaan ng profesional na makeup, ay ngayo ampersand apos, na puno ng luha, ang mga maskara ay lumalatay sa kanyang pisngi. Ang kanyang telepono ay nakalapag sa kanyang tabi, siguro ay puno na rin ng mga mensahe tungkol sa kanyang pagkabigo. Isang larawan ng ganap na pagbagsak. Dahan-dahan, lumapit ako sa kanya. Walang galit sa puso ko. Walang paghihiganti. Mayroon lang isang malalim na lungkot at isang pagnanais na ipaunawa sa kanya ang tunay na halaga ng buhay. Ampersand quote, Angela, ampersand quote, mahina kong sabi habang nakatayo sa harap niya. Hindi niya ako nilingon. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Ampersand quote, itay, ampersand quote, ang kanyang tinig ay basag. Ampersand quote, gagawin mo po ba talaga ang lahat ng ito? Ang mana ko, ang apartment, lahat, ampersand quote. Tinignan ko ang malaking venue, ang mga nagkalat na dekorasyon, ang mga bisita na nag-uwian, ang pamilya De Leon na ngayo ampersand apos, lay nagmamadaling umalis, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Tiningnan ko ang aking anak, ang kanyang dating sigla ay wala na. Ampersand quote, anak, ampersand quote, sagot ko. Ang aking tinig ay matatag, kahit na ang puso ko ay bahagyang kumirot. Ampersand quote, kailangan. Dahil ang walang pasubaling pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa lahat ng mali. Minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugang hayaan silang harapin ang bunga ng kanilang mga desisyon. Ampersand quote, huminga ako ng malalim. Ampersand quote, nasaan ang marko mo? Nasaan ang pamilya De Leon na pinili mong piliin kaysa sa iyong sariling ama? Ampersand quote, sa wakas, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ampersand quote, ano po ang magagawa ko para ayusin ito? Ampersand quote, tanong niya. Tiningnan ko siya nang may matinding pagnanais na makita siya na bumangon. Ampersand quote, magsimula ka sa paghahanap ng tunay na trabaho, Angela. Matuto kang mamuhay sa sarili mong pagsisikap. Bumuo ka ng kaunting pagpapakumbaba. Pagkatapos noon marahil ay mapapatawad mo ako, ampersand quote, nilingon ko siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ampersand quote, hindi ko alam, anak. Ang iyong ina, si Celia, ay nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa lahat. Kung minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang hayaan ang isang tao na madapa, upang matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ampersand quote, lumayo ako, iniwan siya sa hagdanan, sa gitna ng kanyang mga piniling kinabukasan. Sa isang tabi, nakita ko si Marco, nakatayo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Angela, hindi na may pagmamahal, kundi may pagtaya. Tila kinakalkula niya kung karapat-dapat pa ba si Angela sa kanya, ngayong wala na ang lahat ng yaman na inakala niyang taglay nito. Ang aral ay masakit, malalim. At ngayon, kailangan niya itong harapin. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng katahimikan sa pagitan namin ni Angela. Isang katahimikan na mas mabigat pa sa anumang away. Sa mga araw na yon, patuloy kong inaalagaan ang hardin ng mga rosas ni Celia. Naging mas matingkad ang kulay ng mga ito, tila nagbibigay ng pag-asa. Sa loob ng 6 na buwan na yon, maraming beses akong nagtanong sa sarili ko, tama ba ang ginawa ko? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko, kailangan niyang matuto. Isang Sabado ng umaga, habang umiinom ako ng kape sa aking study, biglang tumunog ang telepono. Isang numero na matagal ko nang hindi nakikita. Si Angela. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Ampersand quote, hello, anak, ampersand quote, kalmado kong sabi. Ampersand quote, hello po, itay, ampersand quote, ang kanyang tinig ay mahina, halos pabulong. Pero iba ito. Wala akong narinig na pagmamataas, wala akong narinig na pagkailang.
Mayroon lang isang bagong tono, isang tono na may bahid ng pagpapakumbaba. Ampersand quote, gusto ko lang po sanang ipaalam, Itay, ampersand quote, sabi niya, at sa bawat salita, tila may isang malaking pasanin na nababawasan sa kanyang puso. Ampersand quote, nakahanap na po ako ng trabaho. Sa isang marketing firm po. Operasyon po ang handle ko. Totoo po ito, Itay, ampersand quote, narinig ko ang bahagyang pagtawa niya, isang tawa na matagal ko nang hindi naririnig. Isang tawang tila totoo. Ampersand quote, maganda yan, anak, ampersand quote, tugon ko, ang aking puso ay bahagyang gumaan. Ampersand quote, at hiwalay na po kami ni Marco, ampersand quote, may mahabang paghinto. Ampersand quote, na-realize ko po, Itay, na kung walang pera na kasama, wala pala kaming gaanong pagkakapareho. Ampersand quote, napangiti ako ng bahagya, ngiti ng isang ama na may kaunting pait. Ampersand quote, patawad, Itay, ampersand quote, patuloy niya. Ampersand quote, hindi ka dapat humingi ng tawad, Angela, ampersand quote, hindi po, Itay. Kailangan ko po, ampersand quote, mayroon pang isang mahabang katahimikan. Ampersand quote, nakahanap na rin po ako ng sarili kong apartment. Maliit lang po, pero sa akin po. Binabayaran ko po sa aking sweldo, ampersand quote, ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ito ang tunay na Angela. Ito ang anak ko. Ampersand quote, masaya ako para sa'yo, anak, ampersand quote, Itay, sa tingin mo po ba pwede tayong magkape minsan? Mag-usap, ampersand quote, tumingin ako sa labas ng bintana ng aking study, sa hardin ni Celia. Isang hardin na ngayon ay inaalagaan ng hardinero 2 beses sa isang linggo, binabayaran mula sa pera na hindi na napupunta sa mga account ng aking anak. Ampersand quote, ibigay mo ang iyong address, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, padalhan kita ng isang bagay, ampersand quote, ayaw ko po ng pera nyo, Itay, ampersand quote, hindi pera, anak. May kinalaman ito sa iyong ina, ampersand quote. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sa kanya ang isang maliit na package. Sa loob niyon, ang kwintas ng perlas na suot ni Celia nung araw ng aming kasal. At isang sulat. Ang sulat ay nagsasabing, ampersand quote, gusto ng iyong ina na mapasa ampersand apos, yo ito kapag handa ka nang unawain ang tunay na halaga nito. Sa tingin ko, handa ka na ngayon. Kung gusto mo pa rin ng kape, naroon ako sa Cafe Isabel tuwing linggo ng alas 10, ampersand quote, nag-order ako ng aking regular na kape at naupo sa tabi ng bintana. Alas 10:03 ng umaga, pumasok si Angela. Walang labis na make-up, walang mamahaling damit. Nakasuot lang siya ng maong, isang simpleng blusa, at ang kwintas ng perlas ng kanyang ina. Umupo siya sa harap ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang aking anak, ang totoong Angela. Hindi ang babaeng gustong maging bahagi ng mataas na lipunan. Kundi si Angela. Ampersand quote, salamat po sa kwintas, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, aalagaan ko po ito, ampersand quote, alam ko, anak, ampersand quote, at Itay, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ampersand quote, patawad po sa lahat. Hindi lang sa kasal. Sa loob ng maraming taon na hindi ko po kayo pinahahalagahan, ampersand quote, tinatanggap ko, anak, ampersand quote, ang aking boses ay malumanay. Ampersand quote, ibig sabihin po ba niyan, pinatawad niyo na ako, ampersand quote, ibig sabihin, handa akong magsimulang muli. Pero sa ibang mga kondisyon, ampersand quote, ano pong kondisyon, ampersand quote, katapatan, paggalang sa isa ampersand apos, liisa, at ang pagkaunawa na ang pagmamahal ng pamilya ay hindi nabibili ng pera, at hindi ipinapakita sa pamamagitan ng mamahaling mga event ampersand quote, tumango siya, ang mga luha ay bumababa sa kanyang pisngi. Ampersand quote, kaya ko po iyon, Itay, ampersand quote. Nag-order kami ng kape. Nag-usap kami, hindi tungkol sa pera o mana o kinanselang kasal, kundi tungkol sa kanyang bagong trabaho, sa kanyang mga plano, sa kanyang mga pagkakamali at kung paano matuto mula sa mga ito. Nang magpaalam kami pagkalipas ng 2 oras, niyakap ko siya. Isang totoong yakap. Hindi ang obligadong yakap noon. Ampersand quote, mahal kita, anak, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, palagi kitang minahal, ampersand quote, mahal din po kita, Itay, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, at ngayon, sinasabi ko ito hindi dahil may kailangan ako, kundi dahil totoo po,
Quote, sa edad na 60 apos, 8 taon, natutunan ko na ang pinakamasakit na aral ay madalas ang pinakamahalaga. Na ang pera ay kayang bumili ng kasal, pero hindi ito kayang bumili ng paggalang. At kung minsan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang minamahal ay ang